Isang araw lang? Paulit-ulit po akong pinapasok. Ba't ikaw? Hindi po ako tanggap ni Papa. Tapos muntikan na din po akong patayin, tapos kinuha po yung cellphone ko. Tapos muntikan na din po akong galawin. Ayun! Shoutout guys! Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang gabi, magandang hapon, magandang araw. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin yung isa po sa mga recipient ni Kalingap Rab na kung saan sila po ay 4 na magkakapatid na iniwanan na po ng mga magulang. At sa pagkakataong ito, yung panganay po, si Vanessa, pinasok po at muntik ma-rape. Ano nga ba ang aksyon na ginawa po dito ni Kalingap Rab, mga kalingap? So pag-usapan po natin yan, maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos yung ating Facebook page po, kung okay lang po sa inyo, pwede po nating i-follow po yun, tapos i-like yung ating mga upload doon. At po pwede rin pong i-share. So maraming salamat po sa inyo. Tapos si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna Vlog, si Ruel Malalag, at saka po si Japper Sniper. Suportahan din po natin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong kwento sa buhay po ni Vanessa. Ito po yung 4 na magkakapatid na kung saan ay iniwanan na po yan ng mga magulang po nila. Tapos sila po ay nakitira po sa isang bahay na kung saan ay parang sira-sira din po. Kumbaga po ay madali nang mapasok. Tapos sa pagkatong ito mga kalingap, pinasyalan po ni Kalingap Rab dahil nga po nakatanggap ng balita o kaya sumbong patungkol nga po sa kanila. At nung dumating po si Kalingap Rab, nagulat po sila sa kalagayan po ni Vanessa. Nakakaawa po mga katugang mga kalingap. Siya po ay merong dinaramdam po dahil meron po siyang pigsa, nahihirapan pong lumakad. Kaso nga lang po, ang mas malaking problema ay yung patungkol po sa mga nakapaligid po doon. Dahil nung isang araw daw po, muntik po siyang ma-rape mga kalingap. Pinapasok po yung kanilang bahay, umaali-aligid po doon sa lugar nila, tapos wala po siyang magawa. Kumbaga, naiiyak na lang po siya. Dahil sabi po niya, kapag naman daw po nagsusumbong sa barangay, ang sinasabi, wala naman daw pong ebidensya sa ginagawa po sa kanya. Ngayon, bago po natin puntahan yung pinaka-latest update po sa kanya, balikan po muna natin sandali yung 4 pong magkakapatid na ito. Dahil ito po ay nadalaw na po ito ni Kalingap Rab noon, mga kalingap. Panoorin po natin yung kanilang sitwasyon. Bali si Papa muna lang yung Opo. tumutulong. Sa kanila lang po. Sa kanila? Ba't ikaw? Hindi po ako tanggap ni Papa. Hindi ka tanggap? Bakit naman? Ewan ko po. Paano nangyari hindi ka tanggap? Simula po nung naghiwalay sila ni Mama, ako po yung sinisi nila kung bakit sila naghiwalay. Sinisi po ko ni Papa, tapos hindi niya daw po ako anak. So yan po mga kababayan po natin, yan po ang nakakalungkot. Si Vanessa po ay hindi po itinuturing na anak ng kanyang tatay. Tapos kahit noon pa po, meron na rin po nagtatangka po sa kanila doon sa lugar na yan, mga kalingap. May parang nag-aaligid dito? Ikot po sila dyan. Umiikot dito? Sa bahay? Naku po. Kunting sila po nakikita agad kami. Pag kanyan, sumigaw kayo. Kaya ito na nga po, talagang yung kinatatakutan po nila, nangyayari na po, mga kalingap. Ngayon puntahan na po natin yung pinaka-latest update po sa kanila dahil dinalaw po yan ni Kalingap Rab at mukha po siyang nadidepress, mga kalingap. At balak na nga pong magpakamatay. Actually, mga kalingap, may mga sugat po siya dito sa kanyang kamay at saka po sa kanyang legs na kung saan ay parang hiniwa niya po noon, mga kalingap. Ito po, panoorin po natin. Hi Vanessa, kumusta? Ano yan? Ginagawa mo? Nasa mga kapatid mo? Nasa school po. Nasa school? Na paano yan? Sugat? Dati na yan? Hindi po, nung ano lang po, mga 2 weeks na po. Yung nangyari? O iba yan? Iba po, gawa ko po to. Gawa mo yan? Bakit? Hindi na, ano lang po dito po sa kamay ko. Ha? Dito po sa kamay ko, dito Ba't may po. ganyan ka? Dito po tumahan. Tingnan mo bro yung kamay niyo. So yan po, yan na po si Vanessa ngayon, mga kalingap. Tapos yung kanyang kwento po, patungkol po dito sa mga nakaraang araw, siya po ay pinasok at pinagtangka ang i-rape, mga kalingap. Ito po, panoorin po natin yung buong kwento po ni Vanessa. Yan, may nagplano kang ano? Opo. Opo. Bakit? Nakakapagod na po. Ha? Nakakapagod na po eh. Nakakapagod na? Opo. Bakit ka napapagod?
sa sitwasyon nyo? Sa mga nangyayari po. Hmm? Sa mga nangyayari po. Ano ba yung nangyari nung nakaraan? Ano po, hindi man po nung nakaraan lang, nung isang araw lang po. Yung isang araw lang? Paulit-ulit po akong pinapasok. Tapos muntikan na din po akong patayin, tapos kinuha po yung cellphone ko, tapos muntikan na din po akong galawin. Wala. Grabe. Paulit-ulit. Di nakilala mo. O anong ginawa mo? Hindi mo sinumbong sa barangay, sa ano? Sinumbong ko pero natatakot po ako eh. Grabe naman yun. Yun din yung mga nauna na naikwento nyo dati, yun din. Iba pa yun. po. Iba-ibang tao po. Grabe. Talagang delikado na talaga dito. Yung mga kapatid mo dito pa rin natutulog. Pinunta ko po sila kay mama. Kina mama mo. Sila po, ako dito po. Grabe napakatapang mo. Isa ka dito. Nakakain na po kasi dun sa stepfather ko eh, kaya di na po ako sumama Pwede dun. mo ibang kwento kung ano yung nangyari? Kailan lang yun? Nung ano lang po, nung isang araw lang po, 18, Anong oras? 2 p.m., 2 a.m. po. 2 a.m. ng madaling araw. Tapos, Pinatay po yung ilaw namin, tapos nag-ano po ako, nandyan na po siya. Dito po kami natutulog. Yung sinabi ko pong na dito lang po kami safe, hindi din po pala. Nandyan po ako, nakahiga na po ako tulog. Tapos pagka ano ko po, umaling na po ako na sinasakal na po ako, tapos nakaganyan na po siya. hindi ka na nakasigaw. Hindi po, kasi wag daw po ako maingay. Sabi niya po sa akin, wag daw po ako maingay. Ilan sila? Isa lang po. Isa lang. May kasama ka nung... Yung dalawa ko pong kapatid, Kaya naisipan mo yung subukan mong magpakamatay? opo. Traumatic talaga yun. Hindi po ngayon natuloy kasi may ganito po ako, di po ako nakakalakad. Pinipilit ko lang po. Huwag mong tapusin yung buhay mo. Ito po, parang nawala man po ko nito sa sarili. Huwag kang magpapatalo sa problema. So yan po, February 18 daw po nangyari yan, bali alas 2 ng madaling araw. So ibig sabihin ho mga kalingap, ayaw po talaga siyang tigilan nung may kursunada po sa kanya sa kanilang lugar. Kaya dahil po dyan, nagdesisyon po si Kalingap Rab na ilipat po muna si Vanessa dahil nga po nakakaawa. Gusto mo? Sasama ka na lang pala. Sama na natin. Kahit doon muna siya sa coffee shop. Coffee shop. Sa coffee shop ka muna, Vanessa. Gusto mo? Sama ka. Kasi mag-isa ka lang din naman dito. Isa ka lang dito. Tara po mga kalingap. At Balik ko lang po. sasama na muna natin to si Vanessa kasi delikado po dito. Kahit siguro doon muna siya sa lighthouse, andun si Piniel para at least may makakausap siyang kaedad niya. Sige. Nung una ho, ang balak po sana ay ihanap po muna ng apartment o kaya pansamantalang matitirhan. Kaso nga lang po, nagdesisyon sila na dalhin na lang po doon sa lighthouse. Doon po sa lugar ni na Kuya Val Santos Matubang, na kung saan nandoon din po yung ilan sa mga kinukup-kup po ni na Kuya Val Santos Matubang, kamukha po ni na Piniel, nung dalawang Amerikano, at marami pa pong iba. Ito po, panoorin po natin yung pagpunta po nila doon. Tao po! Buka muna, Vanessa. Kumana dito. Buka na dyan. Hintayin natin sila. Kumusta ka, Vanessa? Ano naramdaman mo ngayon? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Huwag ka maya dito, ha? Welcome dito lahat. Ito yung bahay ampunan ni Kuya Bal. Bahay ampunan to ni Kuya Bal. Mamaya, lahat yan, mga ampun ni Kuya Bal. Ay, na pala si Piniel. Si ano yan? Si Vanessa. Kasama namin. Piniel, ikaw na muna bahala sa kanya. Ayan, dito na si Piniel. Piniel, ikaw na muna bahala kay Vanessa. So, pansamantala dito muna siya kasi yun nga, may nangyaring masama sa kanya dun sa dati niyang tutuluyan. Mapanood mo na lang yun kung anong nangyari sa kanya. And yun, pati siya may sugat. Kaya inano muna namin siya dito. Kasi kawawa siya dun pag nag-stay pa siya dun, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Saan siya pwedeng matulog dito? Pwede naman po, dyan kami sa Sa loob ng kwarto? Oo. Ano, okay ka na dito? Ha? Dito naman si Piniel, no? Mabait naman to si Piniel. Bigyan kong pera si... pang ano mo, pang gastos mo.
Thank you po dito muna po ako mag-stay na dinala niyo po ako dito. Para at least yung isip mo ay matahimik. Hindi ka nakakatrauma dun sa, sa lugar nyo, no? Thank you po sa Kalingap tapos sa inyong lahat na nanonood. Maraming salamat po. Thank God din po na pumunta po kayo sa bahay tapos pinunta mo na po ako dito. Pero mga Kalingap, malaking tulong po yan dahil dyan po sa lighthouse na yan, nandyan po si Peniel. Tapos yung iba pa pong kinukupkup, so kahit pa paano po, medyo marirelax po si Vanessa po dito. Dahil si Vanessa po, kung atin pong i-observe, minsan parang nawawala po siya sa sarili niya. Minsan parang nandun pa po yung kanyang trauma, mga Kalingap. Kumbaga yung kanyang na-experience, minsan hindi niya po siguro nakakalimutan. Kaya kailangan niya po mag-relax. Sino ba naman ang hindi makakalimot, mga Kalingap? Dahil doon sa mga nagtangka po sa kanya, pati daw po yung kanyang private part, nahawakan na rin po nung nagtatangkang mang-rape po sa kanya. Kaya siguro po parang ganun po si Vanessa, mga Kalingap. Minsan parang po siya, parang nawawala daw po sa sarili. Epekto po yun, mga Kalingap, nung trauma po na kanyang naranasan doon po sa lugar nila. Kaya buti na nga lang po, nandito po yung Team Kalingap na talagang masasabi natin, malaking tulong po talaga. At napansin po natin dito, mukhang nakapag-adjust po kaagad si Vanessa po dito. Dahil minsan, doon po sa vlog ni Kuya Bal Santos Matubang, mukhang masaya na po siya. At minsan po, nakakausap po yung dalawang Amerikano po doon, mga Kalingap. So sa palagay po natin, maganda na po sa ngayon ang kalagayan po ni Vanessa. So ang tabayanan po natin, yung mga susunod pa pong update. Pero para sa atin po, mga Kalingap, tama po yung sinabi ni Kalingap Rab, na kung sino man po yung nagtatangka doon po sa lugar nila, dapat po yun maparusahan, mga Kalingap. At sana po yung barangay po na nakakasakop sa kanila, sana naman po alalayan. Hindi po pwedeng sabihin na wala namang ebidensya. Kasi nga po, yung biktima nagsusumbong doon sa mga nangyari. Kaya marapat lamang po siguro na i-consider din po. Kasi yung bata pong biktima, kapag po naramdaman nila na parang hindi sila sinusuportahan, lalo pong madidepresyon, mga Kalingap. Kaya nga po siguro si Vanessa, nagtangkang magpakamatay. So siguro po sa pamamagitan po niyan, mga Kalingap, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero tayo po ay umaasa na sana po si Vanessa, maging okay po yung kanyang buhay po, mga Kalingap, sa tulong po ng Team Kalingap, ng mga sponsors, at saka po ng ating mga viewers. So maraming salamat po sa inyo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa shoutout. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsor, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga viewers ho, sa ating mga followers, nanonood po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!